Nako, Senator Rodante Marcoleta po, dinala na po ngayong araw sa Sandigan Bayan po, no? Dito po malalaman natin kung ano magiging hatol ng Sandigan Bayan, no? Pero sa kabila po niyan, marami po na awa sa kalagayan na ginawa nila kay Senator Rodante Marcoleta. Nakita ko, nanood ako sa iba't ibang social media, may mga pasikreto, may mga nakikita ko, may nababalitaan ako, na marami na awa, no? Na kahit na nasa yung mga pinklawan, walang away iba dyan. Walang puso yan, mga yan eh. Walang Diyos yan, mga yan eh. Maniwala kayo. Totoo, kadalasan sa mga pinklawan, iba dyan walang Diyos. Wala hong Diyos. Tingnan mo mga naniniwala dyan. Kundi tapos ng pag-aaral, ng sobra-sobra sa pag-aaral, o yung mga yung mga alanganin. Alam nyo na kung ano yung alanganin. Di ba? Hindi mo malaman kung babae o lalaki. Yeah? Hindi lahat dyan sa pinklawan na yan. No? Kaya mapapansin mo kung walang Diyos sila eh. Sa mga loyalista, maraming nakakikita na talagang bagaman ayaw nila kay Duterte, pero na-realize nila na mali ang ginawa kay Senator Rodante Marcoleta. No choice sila kasi nangangamuhan sila eh kay Marcos eh. Di ba? Kaya ang nangyayari ngayon, awa yun nangyayari po sa lahat. Maraming politiko po na naawa kay Senator Rodante Marcoleta nung nakita nilang ganito. Akala nila nagpapanggap yung tao. Maaari si Bonoan nagpapanggap si Bonoan. Maaari style niya yon, no? Si Senator Rodante Marcoleta, natuklasan sa medical mismo eh, no? Nakita niya na talagang naka-stress siya ngayon niya narasan to eh. Saka nakaka-stress talaga kasi alam niyo naman na nakikipaglaban ka sa flood control issue, ikukulong ka nila sa napakababaw na dahilan na dinonate ng isang pribadong tao at yung pribado na kulong pa. Napakasama na itong ginawa nila kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi to makatarungan, hindi to makatao. No, pilit nila yung batas na pilipitin para si Senator Marcoleta ikulong. No, kaya hindi nila masagot yung tanong eh na kung ano naging kapalit ng donasyon ni Mike sa kanya. Dapat papasok 'yon sa plunder. Tama? Papasok yon sa pagiging plunder bilang isang congressman na nakaupo na tumanggap ng regalo kung may kapalit. Kaso wala naging kapalit eh. Mga kababayan eh. So, ibig sabihin, hindi siya papasok sa plunder. Pero pinlander nila. Gusto nila makulong. Kaya huwag yung sabihin na nagpakulong dito si Boy. Sino nagpakulong dito? Yung batas ng Pilipinas? Hindi. Inutusan to. Kasi kung batas na ng Pilipinas na nagpakulong dito, sana marami nakakulong ngayon na politiko na tiwali. Di ba? Napaka-sensitive nito. Pero hindi na ganun kayo sinensitive itong issue na to. Pinalala nyo. Samantalang, aminin nyo. Saka, yung sinasabi nila na ilan pa ba gustong imbestigahan ng flood control issue? Gusto nilang palitawin po mga kababayan. Gusto nilang palitawin na ang flood control issue ay inimbestigahan na. Nagkakamali po kayo. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, Cabral Pais hindi inimbestigahan. Ha? Yung pagkalipat ng budget, paano yung mga yusik, hindi inimbestigahan yung mga yusik na pinangalanan, katulad nila Pangandaman, ginawa pang hepe ng bangko ng Islamic yata, no? Inappoint pa, sipin mo yan. Dapat mga pinangalanan, inimbestigahan. Pangatlo, yung mga congressman, naniniwala kayo, walang maganakaw na congressman? Naniniwala kayo? Naniniwala yung mga yung mga loyalista na wala kasi kakampi nila. 'Di ba? Kasi pag magsasabi sila, kasi isipin mo, kung wala pala maganakaw sa congressman, kung wala pala maganakaw sa senador, bakit ang taas-taas ng korupsyon sa atin? Ha? Naniniwala kayo walang korupsyon sa congressman? Nasaan na yung mga pinangalanan, hindi nag-iimbestiga? Yung Cabral Pais, nasaan na, hindi nag-iimbestiga? Asa na yung mga dapat ipatawag, wala na. Tapos sasabihin nyo, nag-imbestiga kayo? Ang inimbestigahan lang, sila Bryce Hernandez, sila Bonoan, in-state witness pa, sila Diskaya. Nasaan na yung 10 kontraktor, ba't di inimbestigahan? Pinangalanan nyo na. Bakit? Tapos sasabihin ng isa, ako nagpasimula nito, ako ba sisira sa racket ko? Ikaw nagpasimula niyan. Kasi hindi mo inaasahan nakakanta si Saldi. Tama, mali. Hindi niya inaasahan eh. Kaya siguro pakiramdam nila, tayo sabihin natin, nagpasimula tayo. Tapos bandang kalagitnaan, kumanta si Saldi. Nagulantang sila, hindi nila inaasahan yun. Tama, mali. Di ba? Akala nyo, hindi namin alam yon? Kasi akala nila, basta tayo nagpasimula ng investigasyong ito. Basta ganito naratibo natin. Ako magpapasimula, ako mag-open. Na mahiya naman kayo.
Eh, wala namang kakanta dyan eh, matakot lahat dyan eh. Eh, natakot si Saldico. Umalis ng bansa, kumanta. Umamin yung chairman ng appropriation. Sa tingin mo, anong dahilan ng pagkanta ni Saldico? Si Raulo ba si Saldico? Nakakanta yun? Eh, ikaw at kaya sabi mo, pag umamin na si Saldico, delikado buhay niya at kalagayan niya. Pwede siyang baliktarin. Anong dahilan ba't umamin si Saldico? Bigyan mo nga akong dahilan. Natakot siya? Natakot siya? Ibig sabihin, umamin siya. Anong dahilan niya ba't siya umamin? Na ang mga naghatid ng pera, mali-malit ang pera, na totoo. Sige nga, kayo maghusga. Anong dahilan ni Saldico? Ano, wala kayong maisip, di ba? Oo nga naman. Bakit kakanta yung tao na walang dahilan? Ano yung gusto lang niya? Ano yun, naninira lang siya? Hindi naninira yun. Ha? Nagipit yun, kaya kumanta. Di ho ba? Hindi nila inaasahan na kumanta yun. Kaya yung naratibo na sila na una nag-imbestiga, nasira yun. Pero ngayon, pilit nilang binubuo na kami ang nagsimula. Hindi, nasira yan ni Saldico. Di ho ba? O ngayon, nandito si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan, matapos nandun sa pagsusuri sa pwede na siya mag-fit to travel, no? Dito natin malaman kung ano pa yung mga iba pang detalye. Marami na awa dito sa sitwasyong ito. At makikita natin talaga kung ano talaga ang kasi ganito yan eh. Ang puso ng tao po, mga kababayan, wag yung mga nabigyan ng maleta. Kasi yung mga nabigyan ng maleta, wala ng puso yan eh. Marami yan, magkakasabwat yan. Kasama iba dyan, di ba? May ibang personality na media, magkakasabwat lahat yan, nabigyan ng maleta. Ngayon, yung mga hindi nabigyan ng maleta, nakakaramdam ng awa ngayon, mga sekretary, no? Sa tingin ko, ikaw ba, John Vic? Ikaw, alam ko, John Vic, di ka naman sangkot sa maleta. Hindi ka ba naawa kay Senator Dante Marcoleta sa ginagawa sa kanya? John Vic? May totoo lang. Ayoko na isama si Boying. Kasi di ba alleged din na medyo tagilid yan doon sa maleta, doon sa ICC na tumalo. Parang ganoon eh. Yeah? Dito, makikita mo talaga marami na awa. At sa awa na yan, maniwala kayo sa akin, baka sa isang araw, magbibitaw ako ng salita. Hindi sa isang araw, baka next week, maraming bumaliktad. Maraming aalis kay Junior. Kasi totoo lang. Lagi ko sinasabi yan sa inyo. Dahil sa ginagawa nila, sila ang naghahatid sila naghahatid sa sarili nila sa patibong. Oo. Sobrang kasi sa isang tao po, sa sobrang desperado po ng isang tao, hindi na nila alam ginagawa nila eh. Oo. 'Di ba ikaw pag may problema, kalutang ka sa problema, hindi mo na alam na nakakapagsalita ka na para na masama. Sila ganun sila. Sa sobrang paranoid nila na mahuli sila sa flood control issue at huwag sila mahuli, nakikita na sa kanilang mga gawa. Yan, isa-isang pinakukulong, lahat kakasuhan, pag hindi kinaya sa diskusyon, hindi kinaya sa agrumento, hindi kinaya sa hahanapan ng butas, kakasuhan, di ba? Mula 2019 pa yung issue, bubuhayin, kakasuhan. Sabi, iniisa-isa talaga mga Duterte. O kung iniisa-isa mga Duterte, bakit yung flood control hindi mo unahin? Di ba? Ano mas maganda? Yung nakaraan sa administrasyon na nagnakaw? O yung ngayon na may nakawan? Ano mas magandang unahin? Sige nga, kahit bata, sasagutin ka ng ngayon eh. 'Di ba? Pero hindi nila ginagawa 'yan kasi marami mapapahamak na congressman. Isa lang mapatawag na congressman, tandaan nyo, isa lang. Maipit lang, isa lang. Kakanta yan. At pag kumanta yan, yung isang kakanta lang sa isa't isa yan. Magkakanguluan sa isa't isa yan, sabihin ko sa inyo. Kaya hindi nila ginagawa yon. Ang pinaka-greatest protection dyan, si Pinky. Nagtatago sa likod ng interparliamentary courtesy niya. Yan ang pinaka diyan, ang pinakasalot sa Pilipinas si Pinky po. Tandaan niyo po. Hindi po mastermind. Dahil ang mastermind po nandiyan lang eh. Anytime pwede mahuli. Wala naman siya kakayahan sa sarili niya na mag-deny siya, no? Ang makakagawa lang noon yung mga magpoprotekta sa kanya. Di ba? Walang iba kundi si Pinky. Yan ang pinakasalot sa Pilipinas, tandaan niyo. Yan si Pinky. Sinanla niyang kaluluwa niya sa sa demonyo. Talagang yan ang number one na talagang nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino ngayon. Tandaan nyo yan. Eto, tignan po natin ngayon kay Senator Dante Marcoleta na nakakaawang kalagayan niya. Kinausap ni Mike
Eto. Yan o. O yan. Lumakad si Senator Marcoleta at sabi nila style daw ni Marcoleta na naka-wheelchair. Style daw. Eh, ano pakialam nyo kung style? Pakialam nyo. Wala kayong pakialam kung nagdadrama si Senator Marcoleta. Di ba? Yung flood control, nagdradrama kayo, na nagbubulag-bulagan kayo. Yun na mabigat. Di ba? O, yan. Nakakaawan tagpo. O, yan o. Maawa dito Sandigan Bayan. Kung may puso kayo, mauunawaan nyo to. Na kinulong si Defensor at si Marcoleta dahil sa nag-iimbestiga sila sa flood control issue. Walang iba. Huwag kayo magbulag-bulagan. Huwag tayo magbulag-bulagan. Tao lang ding tayo. Nakulong tong dalawang ito hindi dahil sa kanilang kaso sa donasyon. Wala naman naging kapalit yung donasyon eh. Nakulong sila dahil sila ang nag-iimbestiga sa flood control at para in the same time, hindi makadalo si Senator Dante Marcoleta sa impeachment trial ni Sara. Kasi gigisahin sila eh. Pag nadalo si Senator Marcoleta, sakit sa ulo nila si Senator Dante Marcoleta. 'Di ba? Talagang hindi yung ginagawa ng mga yan, mga witness niya, yung mga testigo ko, no? Hindi makakaobra kay Senator Dante Marcoleta. Tamo. Pag ito makakalaya na, Ito makakalaya na. Isisingit nila yung 500 million insertion, Maniwala kayo. Alam mo sino didiin dito ngayon? Sino didiin? Alam mo sino didiin dito ngayon? Ako, ito nakikita ko, Sino may kagagawan ba't nakulong si Marcoleta? Sino? Kayo, sino? Siyempre, alam natin yung big fish. Tama? Pero alam nyo ba, kaya na-push to dahil dun kay Pinky? Ako ito lang. Pasikreto to na nilakad nila yung plunder case. Kasi alam niya, dating niya sa serbisyo ya, alam niya yung pasikot-sikot sa batas eh. Ako naniniwala na ako ang nagpakulong dito. Una, big fish. Pangalawa, pinush ni Pinky. Maniwala kayo sa akin. Dahil nakikita isusunod na kaso nito maniwala kayo sa akin pag na-absolto to, yung 500 million insertion. Pilim-pili lang yon. Tama, pag may baha sa buong Pilipinas, ang sinisilip nilang baha sa Davao. Tapos yung insertion ni Pulong Duterte. Yung insertion ng iba, wala na, bulag-bulagan na sila. Basta insertion lang ni Pulong Duterte, 51 billion yun lang sisilipin nila. Para bang gumawa ng budget kay Pulong Duterte lang, yung iba wala na. Di ba? Ganyan ka-selective justice tong mga to. No? Pati sambayan ng Pilipino, nakikisimpatya yung mga loyalista, pati mga pinklawan, sa hindi katotohanan. Di ba? Biruin mo, lahat ng insertion kay Pulong Duterte lang, 51 billion lang. Siya lang ang tumanggap na insertion. Paano si Sandro? Paano ibang congressman? Wala na yon? Ganon-ganon na lang yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Ginagawa nila to para talaga masira yung mga mag-iimbestiga sa flood control issue. At ayaw nila na masangkot yung mga boss nila. Kasi pag sinangkot nila yung boss nila, makukulong sila. Ipakukulong sila. Di ho ba? Ito pa. Tignan po natin to. Panoorin po natin muna na ito. Kay Mike Defensor, ito panoorin natin kay Mike Defensor. Nagulat sila sa ginawa ni Mike Defensor eh. Tama itong ginawa ni Mike Defensor. Ang kalusugan po na nagnakaw, nakawata. Yung isa na-appoint pa, presidente ng bangko. Yung Valdez, sabi ko, di ba rin nakukulong? Totoo yan. Totoo yan. Nasaan na si Romualdez? Nasaan na yung kaso niya? Ano yung bluff lang? Hindi, totoo lang. Anduda kasi natin yan dalawa eh. Kinasuhan si Martin is bluff lang. Para masabi, kinasuhan si Martin. Pangalawa, kinasuhan si Martin is nanlalaglag na si Boying. Bumabaytad na si Boying. May pangatlo, kagustuhan na rin ng Pangulo na makasuhan si Martin na sosolohin lang ang kaso kay Martin. Mga tsore lang yan Pero ang malinaw-linaw dito, ginamit ni Boying ang pahayag ng 18 months niya, di ba? Para ipangkaso kay Martin. Yun ang malinaw. So, ibig sabihin, may nangyayaring baliktaran. Maaring laglagan, no? Inilaglag ni pinsan si Martin, no? Pwedeng gano'n nangyari. Pero, ang malinaw dito,
napakatagal na makulong si Martin. Lumalabas, parang dadalawang isip sila. Ha? Napatunayan na, may 18 marina, kung gano'n, may pa-plunder mo. Nasa na? Bakit wala? Ay, lumalabas, nagdadalawang isip. Kung babaliktad ba o nang bablap lang. Hindi umalaman. Depende sa offer. Di totoo yun. Depende siguro sa offer o sa bigayan. Hindi natin alam, ha? Kasi nagtataka tayo eh. Inuna pa, nasa si Saldi, ba't di nahanap? Nahihirapan kayo hanapin? Bakit si Alice Guo? Ang bilis nyo mahanap. Hindi, sabagay, may asylum ata si Saldi. Pero hanggang ganun na lang. Yung pagpupursige ng Pilipinas, wala. Hanggang ganun na lang ang ginagawa nila. Hindi ba? Malalaya. Biruin mo ha, nagpasimula ng budget na yan sila-sila. Ang nakulong, yung nag-iimbestiga? Sige nga. Inuna pa yung kaso, binutasan yung kaso nila, inuna pa. Di ba? Panoorin pa lang. Kaya si Mike, tama si Mike eh. Si Pangandaman, ginawa niyong presidente pa ng bangko ata, sabi. Si Martin, saka si Saldi ko, hindi pa nakukulong. Na? Bakit? Hindi pwede ikulong si Saldi. Hindi pwede ikulong si Martin eh. Kasi mabubunyag eh. Hindi pwede ka magkulong ng congressman. Kasi mabubunyag ang isa't isa. Sa dami po ng magkakasabot dito sa flood control issue na to, tandaan nyo po, sa dami po. Hindi lahat sila kakanta sabay-sabay pag yan nasangkot. Sa dami po ng sangkot dito. Hindi po sangkot dito, 100 lang, hindi po. Baka nga, ang sangkot dito, more than 500 na tao eh. Kasama congressman, kasama mga hindi pribadong tao eh. Oo, magkakasama to eh. Sipin mo yan, walang congressman na nakasuhan, walang na congressman na patawag kahit isa. May napatawag bang congressman kahit isa? Wala naman na. Walang congressman. Tahimik lahat. Marcoleta ay ibinalik Panoorin po natin to, nakakaawang kalagayan ni Senator Dante Marcoleta. National Police General Hospital. Sinabi ni Dr. Lieutenant Colonel Belani Bayani ng PNP GH Health Service na kontrolado na ang blood pressure ni Senator Marcoleta. Ayon kay Dr. Bayani, hinihintay na lamang na matapos ni Senator Marcoleta ang kanyang antibiotics medication na makukumpleto sa Miyerkules July 15 dahil sa mild pneumonia. Doon po sa pneumonia niya na contracted beforehand pa na na-admit po siya sa amin. So, for completion na lang po yung antibiotics niya, then tulad po ng sinabi ko, anytime po pwede naman. Nasa amin po kasi siya ngayon, so responsibilidad po namin siya ngayon, so titingnan po natin. Inihayag ni Dr. Bayani na nakapagsumiti na sa Sandigan Bayan ang PNP GH Health Service ng medical report kaugnay ng kalagayang pangkalusugan ni Senador Rodante Marcoleta at anuman ang desisyon ng Sandigan Bayan ay susundin ng PNP. Antayin na lang po natin, hindi ko po masasabi sa inyo kung ano po yung laman ng medical reports po natin. Ang ano lang po ngayon is nakapagpasa na po kami ng updated medical report po regarding sa condition po ni Senator Marcoleta. Magugunitang habang sumasailalim sa booking procedure sa PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Campo Crame si Senador Marcoleta matapos isilbi ang arrest warrant ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman. Dumaing ng paninikip ng dibdib ang senador kaya siya ay dinala ng Drama lang daw. 73 anyos na yan. Sa 73 na yan, kakulangan na minsan sa exercise, lalo pag senador. Okay kung bata-bata ka pa, mga 65 ka, pwede pa yon. Kasi malaking bagay ang isang taon po eh, no? Malaking bagay yon. Ngayon, malakas ka. Sa isang taon, mahina ka. Diba? Malaking bagay po yung isang taon na agwat. Diba? Hindi mo malalaman. 73 na si Senator Marcoleta. Na-stress din yan dahil nakapit siya dyan, di siya makalabas. Dahil sa pinagagawa ninyo. No? Pero don't worry, aanihin ng big fish yung ginawa mo kay Senator Dante Marcoleta. Aanihin niya yan. Babalik sa kanya yan, lahat ng ginawa niya. Buhay ang Panginoon Diyos. Tandaan mo. Sila kasi walang Diyos eh. Nakita mo, nakakita ka ba yung big fish na yan, binanggit ang Panginoon Diyos? Hindi niya binanggit ang Panginoon Diyos kahit kailan. Sa lahat ng speech niya, wala. Nakikipanginoon Diyos lang siya pag yung halimbawa, Semana Santa, yan, sumapit. Mabababati siya kuno, sumapit yung Immaculate, yung mga araw ng santo,
Pag sumapit, doon siya nabuhabati lang. Pero yung normal days, katulad nila Isko, katulad nila Pangulong Duterte, tulungan nawa tayo ng Diyos, wala siyang ganun. Wala eh. Hindi. Diyan mo makikita ko talaga naniniwala siya sa Diyos. Kaya nagagawa niya to kasi walang Diyos eh. Wala siyang Diyos. Ang Diyos po kasi, ang nagagawa, kahit marami ka nagagawang kasalanan sa buhay, pag may Diyos ka, ha, kahit anong kasalanan mo napapaputi yan. Sabi niya eh, kahit anong kasalanan mo, papuputian niya ng parang niebe. Di ba? Papapatawarin ka niya. Eh pag wala kang Diyos, ay mas masahol ka. Di ba? May hatol ka na. Ibig sabihin, kaya yung mga ginagawa nilang ganyan, walang Diyos. Tamo, nagkakampi-kampi yung mga walang Diyos. Yung katwiran na naniniwala sila, sisimba lang sila pag may sakit sila, sisimba lang sila pag may kailangan sila, pag Pasko, sisimba lang sila. Yun lang ang simba nila. Pero yung mga buhabati ko sa Senator Marcoleta, naniniwala ako, hindi naniniwala sa Diyos yun. Maniwala kayo. Kasi kung naniniwala sila sa Diyos, may katwiran sila eh. Kahit papaano may katwiran sila eh. Oo. PNP General Hospital na nagsagawa ng serye ng medical examination. Ayan si Senator Marcoleta, dadali na po yan sa sa Sandigan Bayan. Kawawa, di ba? Nakaposas pa, di ba? Di ba, SOP yan, nakaposas. Pero imagine, 73 years old, ipoposas mo ng ganyan. Di ba? Hihintayin namin yung araw na kung saan yung big fish dyan naman nakaposas. Okay lang yan. Pinapadama lang kayo ni Senator Marcoleta. Ganyan talaga ang laro. Natatalo sa umpisa. Ang bida ganyan. Ito pa. Panoorin pa natin to. Dito sa Philippine National Police General Hospital matapos na siya ay dalhin sa UPPGH o Philippine General Hospital sa lungsod ng Maynila para doon sa kautusan ng Sandigan Bayan na mag-conduct ang PGH ng hiwalay na medical evaluation kay Senador Marcoleta. Walang tiwala sila eh. Kaya magkakaroon pa ng evaluation eh. Lokohin nyo, lelang nyo. Di ba? Wala silang tiwala. Sa PGH pa dinala. Di ba? Sa ngayon, inihayag ng liderato ng Philippine... Alam mo ha, itong panahon na to, ginagawa tayong eng ng gobyerno, no? Ginagawa tayo, no? Akala tayo, mahihina ang ulo. Akala nila, porket sila malaki sahod, sila nakakaangat, sila may trabaho, sila may maayos na trabaho araw-araw, gumigising sila maaga, akala nila sila na marunong. Oo. Akala nila, ang tingin nila sa mga tao, ob-ob. Oo. Kaya, kung ganyan nila tayo, okay, kita mo, mataas ang kuryente, binabaliwala nila. Biruin mo, ikaw presidente, ikaw congressman, ikaw senador, ha? Mataas kuryente ng bayan. Wala kang imik, kasi may pambayad ka eh. Tama? May pambayad ka eh. Hindi mo nadadama yung laki. Kahit yan maging 30 mil, 50 mil yan, okay lang sa'yo. Kasi may pambayad ka, mayaman ka eh. Lalo na kung may maleta ka. Nakinabang ka. Kaya wala ka naramdamang awa sa sambayan ng Pilipino. Pero, kung ikaw ay bilang isang may awang presidente o sino man na congressman, ha? Hindi lang impeachment ang papatutuunan mo eh. Yung taas ng bilihin, taas ng kuryente ngayon, yun nangyayari sa flood control, baha, araw-araw, pag tuwing uulan, di ba? Wala silang sisisi nila yung nagtatapon ng basura. Ikaw at niya, nagtatapon kasi ng basura, kaya baha. Biruin mo, sinisi na yung tatapon ng basura. Kaya nga may control eh. Kaya nga may flood eh. Control eh. National Police. Eh kung may tatapon palang basura, ba't di mo nilinis? Ba't isisisi mo pa sa mga tatapon ng basura? Di ba? Di ba ganun yun? Na ipinauubayan na sa Sandigan Bayan ang paglalabas ng opisyal na resulta ng medical evaluation ni Senador Rodante Marcoleta na ginawa ng PNP General Hospital at UPPGH dahil si Senador Marcoleta ay ihaharap nila sa Sandigan Bayan bukas ng alas 8 ng umaga. Ngayon yun. Bilang pagtalima sa kutusan ng Sandigan Bayan, dinala sa University of the Philippines General Hospital o UPPGH sa lungsod ng Maynila mula sa Philippine National Police General Hospital sa Campo Crame si Senador Rodante Marcoleta para sa further medical evaluation.
alas 11:15 ngayong umaga nang umalis ang convoy ni Senador Marcoleta kasama ang mga opisyal at tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG papunta sa UPPGH. Si Senador Marcoleta ay nakaposas, nakasuot ng kulay orange na t-shirt para sa mga police under protective custody at nakaibabaw ang bulletproof vest at nakasakay sa isang wheelchair bago isinakay sa coaster ng PNP. 1:33 naman ngayong hapon ay ibinalik na sa PNP General Hospital. Napansin nyo si Mike Defensor? Di ba nagpakita, walang bullet vest. Ibig sabihin si Mike Defensor talaga inosente. Matapang si Mike Defensor, hindi lang sa salita. Pag nanalo si Mike Defensor senador, ipakukulong niya lahat dyan, tignan mo. Ipakukulong niya lahat ng sangkot dyan sa maleta na yan. Mula sa UPPGH, si Senador Marcoleta at muli siyang ibinalik sa kanyang kwarto sa hospital. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco na ibabalik din sa PNPGH si Senador Marcoleta matapos ang medical evaluation ng UPPGH para bukas July 15 ay dadalhin na siya sa Sandigan Bayan. Kinukulong sa Pilipinas yung walang kasalanan. Kakaiba, no? Ikaan niya, marami napakulong ang Pangulo. Napakulong mo to? Yung mga walang kasalanan, pinakulong mo? So, hindi ako may sabi nun, ha? Na siya nagpakulong, ha? Yung mga vlogger niya, sabi, si BBM daw, marami napakulong. O, edi sinundan ko lang. Marami pala napakulong siya, eh. Sabi ng vlogger niya yun, ha? Hindi ako may sabi nun. Tamo, ha? Vlogger niya sasabi niyan. Pati mga si BBM niya, marami napakulong. Sino napakulong niya? Mga inosenteng tao? Wala namang ebidensya matibay? Si Jinggoy? Kinulong mo? Si Bonoan? Ginawa mong state witness? Talaga ba? DPW Secretary? Ginawa mong state witness? Marami kang iniligtas pagka ganyan. Pag ginawa mong state witness si Pumay, hindi mo ginawa. Pero pumayag ka na gawing state witness si Bonoan, maraming isasalba si Bonoan. Kung may 10, 5, isasalba niya. Eh yung 10 na yun, importante yun. Eh kung kasama si Martin doon, kasama si Saldi doon, eh di lumalabas, sino kumuha ng pera? Duterte? Di ba, bababayan? Para sa commitment Walang kasalanan yung tao, kukulong mo. Yan sa Pilipinas ngayon. Ang walang kasalanan kinukulong. Oo. Kung wala kang mga kasalanan sa flood control, hahanapan ka nila ng butas para ikulong ka. Yung mga previous, mga nakaraan pa, mga 2019, kakasuhan ka nila, iimbestigahan ka nila, ganyan-ganyan. O, palagay natin may kinuha sila sa mga nakaraang taon. Sige, kasuhan. Pero, ikaw, inuna mo yung kesa yung ngayon. Ikaw ay nakaupo ngayon, kasalukuyan gumagana ngayon, ang sisilipin mo yung nakaraan. Ng teteng naman yan. Di ba? Baka patay na nga ibang yusik dun eh. Yung ibang gabinete, patay na nga eh. Di ba? Kakasuhan mo. Eh yung nakaroon, yun ngayon, wala. order kaugnay ng kasong plunder na kanyang kinakaharap. Yung pong ating General Hospital as well as yung UP General Hospital is ordered to render the report within 3 days sa Sandigan Bayan. So, yun po siguro ang gagamitin nila to evaluate kung saan po mag-i-stay or saan i-commit si Senator Marcoleta. From that, nakalagay din po sa order nga ng Sandigan Bayan na after the evaluation today, ay kasama rin ang dadalhin si Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan tomorrow, July 15. Samantala nilinaw ni PNP-CIDG Chief Police Colonel John Giagi ng paggamit ng wheelchair ay bahagi lamang ng mga precautionary measures upang masiguro ang kaligtasan at kaginhawaan ng senadora habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang. Sabi niya, isa-indicate yung dibdib niya, yung no? We make it comfortable for him. I speak with his family. Sir, ingatan nyo po yan, sir. Magiging vice president po yan. Oo, kasi yung mga kalaban din na makakausad. Pag si Sara naging president since 2018, magiging vice president yan. At pagbaba ni Sara, advance na tayo, syempre magiging presidente si Sara Duterte. 6 years yun. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Bababa ng 2034, no? Syempre, baka si Senator Marcoleta mahina na yung time na yun kasi 73 na. Plus 6, baka mag-80 na siya noon.
Hindi natin alam kung kakayanin pa maging presidente si Marcoleta, no? Kasi vice president siya ni Sara eh, no? Siguro ang wala na kasing kalaban eh, walang kalaban eh. Pag si Sara nanalo, walang magiging kalaban eh. Oo. Marcos, tatakbo ulit? Hindi na. Di ba? Hindi na. Sino makalaban? Si Ontiveros? Sino magiging tatakbong presidente? Ang magiging patakbo niyan, si Lenny na. Yan, pwede na pumasok si Lenny niyan. 2034. Kasi ngayon si Lenny, tatapat mo kay Sara, hindi mananalo si Lenny. Bagaman si Lenny malakas, oo. Di ba? At pwede na, kung tutuusin, kung wala si Sara. Sabi ko nga eh, si Lenny, tatanungin mo ako, pwede maging presidente? Pwede. Pwede. Pag wala si Sara. Eh kasi ang hinahanap namin kay Sara, yung package eh. Alin yun? Takot yung mga kriminal eh, sa mga Duterte. Kaya ba nila yan? Hindi nila kaya matakot ang kriminal. Tandaan nyo ha, ang pinakamasarap sa lahat yung convenient ka. Misa niya, di ba, sa convenience store, mas gusto mo bumili sa convenience store kaysa sa sari-sari store eh. Ikaw, saan mo misa pag may pera kang kaunti lang, kahit sapat na pera lang, saan mo gustong bumili? Doon sa convenience store o doon sa sari-sari store? Siyempre, kung tatanungin mo, di ba, doon sa sari-sari store kasi mura lang eh. Eh, doon sa convenience store, triple yung presyo, kaya doble. O pero, marami nabili pa rin sa convenience store. Bakit? Kasi convenience ka, okay ka, mabilis yung cashier, may aircon ka, nandun ka agad, makukuha mo yung item mo. Pipiliin ka eh. Hindi sa sari-sari store, tatanungin mo pa, hassle. Gusto kasi yung tao yung convenience siya eh. Di ba? Oh, so ibig sabihin, yung pagiging presidente dapat convenient ka na makikita mo araw-araw walang kriminal, takot yung kriminal kasi ang presidente matapang. 'Di ba? Eh ngayon kita mo, pilit na pilit nila na hindi katulad dati sa panahon ni Duterte. Hindi, sa panahon ngayon, ha, maraming biktima, sobra. Riding tandem, ang daming biktima. Araw-araw may ginugurgur. Ha? At may mga nagugurgur din na pulis dahil sa mga masamang elemento ng nasa paligid natin. Walang takot sila. Sa panahon ni Duterte, hindi naman natakot lahat eh. Pero, ang laking kabawasan. Siguro is more 75% takot. Eh ngayon 100% hindi takot eh. Takot ba sa gobyerno ngayon? Hindi. Yung simpleng pagtaas yan ng kuryente, lalakas ng loob nila magtaas eh. Bakit? Alam nila kasi nagkakagulo gobyerno eh. Alam nila walang papalag eh. 'Di ba? Alam nila na lahat ng gobyerno ngayon nakapokus sa impeachment eh. Kaya todo sila eh. 'Di ba? Kita niyo pinagkaiba mga kababayan? Nakita niyo? Yan ang ngayon. Hindi natin sisipin yung mga paggawa niya, pagbigay ng bigas, okay yon. Pero yung nangyayari ngayon, titingin niyo. Normal pa ba? Normal na may kriminalidad. Normal na may krimen na nangyayari. Normal yan, noon pa yan. Kahit sa panahon ng Duterte, marami pa rin gumagawa niyan. Marami pa rin nagbebenta ng mga pulburon. Marami pa rin nagbebenta ng mga masamang kontrabando. Pero, ang laking kabawasan nung nakaupo si Duterte. Kasi, tatatakot sila. Maski mga mayor, congressman, natatakot. Eh ngayon, may takot pa ba? Wala na. Kaya, sino pipiliin mo sa pagiging presidente? Yung convenient ka. Yung pag-uwi mo, kahit nasa ibang bansa ka, yung pamilya mo, safe sa bahay. Kahit yung nasa ibang bansa ka, yung pamilya mo, uuwi na madaling araw dahil sa OJT niya, eh safe ka. Hindi ka nag-aalala kasi ang Pilipinas safe. Yung convenient mo. Tanong, Dilawan ba may convenient na ganyan? Wala. May magagawa ba? May ganyan ba? May ganyan ba ng kakayahan Dilawan? Hindi. Naawa nga sila sa kriminal eh. Ginawang pa santo yata yung ginawa pa dambana ng mga di ba? Dambana ng mga EJK kuno. Ginawang pa nila eh. Di ba? Lumalabas, si Duterte, ginurgur yung mga yon kahit papaano, addict nga eh. Salot eh. Biruin mo pinagsamantalaan yung isang tao na babae, addict, at magtatanggol mo. Tapos sabihin nila, hindi daw addict yung mga yon. So, hindi addict lahat yon. Lahat ng nasa pitatanggol nila, hindi addict lahat yon. Ano yan? Gumurgur si Duterte ng trip lang niya? Hindi ganun pagkakilala kay Duterte. Si Duterte gumugurgur sa mga addict talaga. Parang gusto nilang palabasin, trip lang, nang gurgur lang si Duterte. Hindi ganun. Naliligaw kayo. A while ago, bago natin siya dalhin dito, pinaalam lahat kung ano yung mga procedures na mga gagawin. And we will just be waiting kung ano yung mga
yung result ng medical Tama. evaluation Tama. ng Ingatan niyo po si Senator Marcoleta, magiging Vice President pa yan. Philippine General Hospital as to the situation or the medical condition of Senator Marcoleta. Ayon pa sa CIDG, naging maayos ang paglipat kay Marcoleta mula sa PNP General Hospital patungo sa PGH sa tulong ng Manila Police District at Eastern Police District. It went smooth yung traveling natin. We are being aided by NPD and Eastern Police District para maging maayos yung takbo natin hanggang dito sa pagdating dito sa PGH. The UP PGH, yung PGH will have its own medical evaluation to check if if Senator Marcoleta will be fit to be brought to Sandigan Bayan tomorrow. Okay, salamat sa iyo, sir. Ito, talagang dito lang ito sa nakikita ko, maraming babaliktad sa ginawa nila kay Senator Rodante Marcoleta. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo kasi paulit-ulit na nangyayari ngayon na nakikita natin may nag-iiba na. Maniwala kayo. Maraming maawa dyan. Ang hindi maawa dyan si Pinky, yung mga walang Diyos dyan, yung mga nakinabang sa maleta, hindi maawa yun. Kasi pag naawa sila mapapahamak sa maleta eh. No, ang gusto nila mapinsala si Marcoleta kasi walang ibang matapang ngayon nag-iimbestiga si Senator Marcoleta lang. Kaya yun ang babakbakan nila. Tandaan niyo yan. Kung ano yung pinaka-threat sa kanila, yun ang babakbakan nila. No? Okay, isang komentaryo punong-puno ng karunungan at kaalaman at makabuluhan talakay naman ang aking natid sa inyo. Ingat lagi, mabuhay ka, Senator Dante Marcoleta at Mike Defensor. Kaya natin yan. No, kaya natin yan. Paalam po sa inyong lahat.